Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako'y nagagalak na ibahagi ang mensahe ng pag-asa at pagpapagaling na nakapaloob sa ating mga puso. Sa mga sandaling ito, nais kong imbitahan kayong lahat na maging bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya at kahulugan. Sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin ang mga makapangyarihang taludtod mula sa awit 23 at awit 91. Ang mga awitin nito ay puno ng mga pangako mula sa ating Diyos na nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at karamdaman. Sa awit 23, makikita natin ang masilayan natin ang ating Panginoon bilang ating pastol na nag-aalaga at nagbabantay sa atin. Sa awit 91, tayo ay sinisiguro na ang ating Diyos ay ating kanlungan at kalasag sa gitna ng mga panganib. Sa panahon ng ating buhay, hindi maiiwasang tayo'y makaranas ng sakit, kapighatian at mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga salin ng mga awitin ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay lakas sa atin. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa ating pagninilay sa mga taludtod na ito, inaasahan kong madarama ninyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Nais kong hikayatin kayong magbigay ng inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo na nagpapalakas sa inyo sa inyong pananampalataya? Paano kayo nakahanap ng kapanatagan sa mga salin ng awit na ito? Ang inyong mga kwento ay mahalaga hindi lamang para sa inyo, kundi para sa iba pang mga kapatid natin na maaaring nangangailangan ng inspirasyon. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang bawat video na ating ibinabahagi ay naglalaman ng mga aral at mga panalangin na tiyak na makakatulong sa inyong paglalakbay. Sa bawat subscription ninyo, nagiging bahagi kayo ng isang mas malaking komunidad na nagmamahalan at nagtutulungan sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong ipaalala sa inyo na ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan. Hindi lamang ito isang paraan upang tayo'y makipag-usap sa Diyos, kundi isa rin itong paraan upang tayo'y makatagpo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating mga panalangin, tayo'y lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang tulong, lalo na sa mga pagkakataong tayo'y nasa gitna ng pagsubok. Sa ating pagdako sa mga taludtod mula sa awit 23 at awit 91, sama-sama tayong magdasal. Hilingin natin ang paggaling hindi lamang sa ating mga pisikal na sakit, kundi maging sa mga sugat ng ating puso at isipan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan at Siya ay handang makinig sa ating mga panalangin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga taludtod. Sila ay mga pangako na dapat nating yakapin at paniwalaan. Kaya't samahan ninyo akong magdasal at muling pag-isipan ang mga pangako ng ating Diyos sa mga salin na ito. Huwag kalimutan na ang inyong mga komento ay mahalaga at ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Hinihintay ko ang inyong mga saloobin at kwento. Salamat sa inyong pagdalo at sabay-sabay nating pahalagahan ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Sa awit 23 o 1 na katring, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng pag-aalaga at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Isang paalala na sa gitna ng mga pagsubok at sakit, naroon ang ating pastol na nag-aalaga sa atin. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong kakulangan. Sa simpleng pahayag na ito, nakikita natin ang matibay na tiwala ng awit sa Diyos. Siya ang nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan,
hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa espiritual at emosyonal na kalagayan. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nagdaranas ng sakit, ang kanyang pag-aalaga ay nagiging kanlungan. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan sa ating mga kaluluwa. Sa mga panahon ng pagdurusa, maaring akala natin ay nag-iisa tayo, ngunit ang katotohanan ay nandiyan ang ating pastol na handang magbigay ng lakas at katatagan. Sa bawat sakit na ating nararanasan, ang kanyang pag-ibig ay naroon upang tayo ay magpatuloy, upang tayo ay hindi mawalan ng pag-asa. Pinapahimlay niya ako sa mga pastulan ng luntiang damo. Pinapahinga niya ako sa tabi ng mga tubig na mapayapa. Dito makikita natin ang simbolo ng kapayapaan na dulot ng Diyos. Sa panahon ng sakit, madalas tayong nalulumbay at nawawalan ng lakas. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang Diyos ay may handog na pahinga. Ang mga pastulan ng luntiang damo at mga tubig na mapayapa ay mga simbolo ng kanyang walang katapusang biyaya at pag-aalaga. Sa kanyang presensya, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mapagmuni-muni, magdasal at humingi ng kanyang tulong. Binabago niya ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Ang pagbabago ng ating kaluluwa ay isang mahalagang aspeto ng pagpapagaling. Hindi lamang ito naglalayong mapawi ang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang mga sugat ng ating damdamin at isip. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga ng ating mga pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin ang ating espiritual na kalagayan. Sa kanyang mga landas ng katuwiran, natututo tayong umangkop sa kanyang mga aral, at dito natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan na nagdadala ng kagalingan. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapagaling. Sa awit 91:1-2, pinapahayag ang halaga ng pagkakaroon ng kanlungan sa Kanya. Ang nakatira sa lihim ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa mga sandali ng takot at pagdududa, ang pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag ay nagdadala ng kapanatagan. Sa mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan at hindi alam kung saan pupunta, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang muling bumangon. Sa oras ng sakit, maaaring mahirap ipagpatuloy ang ating pananampalataya. Ngunit sa pagtitiwala sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa na ito ay hindi isang simpleng pag-asam, kundi isang matibay na paniniwala na ang Diyos ay laging naroon upang tayo ay tulungan. Sa kanyang mga salita, nagiging liwanag tayo sa kadiliman. Ang ating mga dasal na puno ng pananampalataya ay nagiging kasangkapan upang ang kanyang kapangyarihan ay kumilos sa ating buhay. Sa bawat sakit na ating dinaranas, naway ating ipagdasal ang ating mga puso na buksan ang ating sarili sa kanyang pag-ibig at kalinga. Ang Diyos ay hindi naliligaw sa ating mga pangangailangan. Siya ay laging handang makinig at tumulong. Ang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi isang holistic na proseso na kinabibilangan ng ating isip, puso at kaluluwa. Sa ating pagbabalik loob sa Kanya, natututo tayong magpatawad, umalis sa mga takot, at buksan ang ating mga puso sa Kanyang mga biyaya. Kaya sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling, dalhin natin ang ating mga alalahanin sa ating pastol. Siya ang ating tagapagligtas at tagapag-alaga, at sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa mga panahon ng sakit at pagsubok, mahalagang balikan ang mga salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at lakas. Isa sa mga talatang tutok sa ating pagtitiwala sa Kanya ay matatagpuan sa awit 91:1-2. Dito, sinasabi
na ang sinumang nananatili sa kanlungan ng kataas-taasan ay makikita ang kaginhawaan sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, may isang lugar ng kapayapaan at seguridad na matatagpuan sa presensya ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag ay hindi lamang isang teoryang espiritual. Ito ay isang aktibong hakbang na nag-uudyok sa atin na ihagis ang ating mga alalahanin sa Kanya. Sa panahon ng karamdaman, maaari tayong mag-alinlangan at manghina, ngunit ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong bumalik sa ating pananampalataya. Ang pagsusumamo at panalangin ay nagiging daan upang makuha natin ang kapayapaang ating kinakailangan. Ang paglapit sa Diyos sa mga pagkakataong ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na hindi natin kayang ipagkaloob sa ating mga sarili. Sa awit 23:1-23, makikita natin ang larawan ng Diyos bilang ating pastol. Ang kanyang pag-aalaga sa atin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mga oras ng takot at sakit, ang kanyang presensya ay nagiging liwanag na nagbibigay ng gabay. Ang mga salitang "hindi ako magkukulang" ay nagpapahayag ng kanyang pangako na tayo ay hindi pababayaan. Sa bawat sakit na ating dinaranas, ang kanyang mga kamay ang nagbibigay ng kaginhawaan at pag-asa. Tayo ay inaanyayahan na buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Saksi tayo sa mga pagkakataong ang ating pananampalataya ay naisin at ang ating mga puso ay nagiging bugbog ng takot at pangamba. Ngunit ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging sandigan na nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Sa awit 91:2, sinasabi na Siya ang ating Diyos, ang Kanyang ipinangako ay dapat nating yakapin. Sa ating mga panalangin, maari tayong mangako sa Kanya na magpapatuloy tayong manampalataya kahit na ang ating paligid ay tila puno ng kadiliman. Sa ganitong mga pagkakataon, ang ating mga panalangin ay nagiging tulay sa ating relasyon sa Diyos. Sa Kanya nagiging posible ang mga bagay na tila hindi natin kayang abutin. Ang mga salita ng awit 91 ay nagsisilbing pangako na hindi tayo iiwan. Sa mga talatang ito, pinapakita ng Diyos na ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang kapangyarihan ay sapat upang pagalingin ang ating mga sugat, pisikal man o espiritual. Ang ating mga panalangin sa mga sandaling tayo ay nahihirapan ay mahalaga. Sa pamamagitan ng ating mga paghingi ng tulong, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga pagpapala. Ang panalangin ay hindi lamang isang paghiling, ito ay isang pagtanggap ng Kanyang presensya sa ating buhay. Sa bawat pag-amin ng ating kahinaan, tayo ay lumalapit sa Kanya bilang ating kanlungan. Ang bawat pagdapo ng ating mga tuhod sa lupa ay isang pahayag ng ating pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa ating pagninilay, mahalagang maunawaan na ang pagpapagaling ay hindi palaging nangyayari sa paraang inaasahan natin. Maaaring ang Kanyang sagot ay hindi agad-agad, ngunit ang Kanyang presensya ay palaging naroon. Sa ating mga pagdaranas ng sakit at pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagiging sandata laban sa takot at pangamba. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na landas. Sa pagsasama ng awit 23 at awit 91, makikita natin na ang Diyos ay laging handang makinig, handang tumulong. Ang ating pananampalataya ay dapat umusbong mula sa ating mga karanasan at pagninilay. Sa Kanya mayroong pag-asa. Sa Kanya mayroong pagpapagaling. Ang Kanyang mga pangako ay mga ilaw na nagliliwanag sa ating mga landas at tayo ay inaanyayahang yakapin ang Kanyang pagmamahal sa kabila ng ating mga pagsubok. Sa awit 91:14-16,
Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga may karamdaman at sa mga nagdadalamhati. Sa mga salin ng mga talatang ito, makikita natin ang malalim na ugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao. Sinasabi sa mga talatang ito na ang Diyos ay magiging kasama ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga pagsubok at sakit. Ang kanyang mga pangako ng kaligtasan at pagpapagaling ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na lumapit sa Kanya sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi isang paanyaya upang tayo'y lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Sa Kanya natutunan nating ang ating mga pagdurusa at karamdaman ay hindi sa wala. Ang mga ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga tao, ngunit sa Diyos may pag-asa tayong makatagpo ng kaginhawaan at kalakasan. Ang pagbibigay diin sa mga talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi nalalayo sa atin sa ating mga pagsubok. Sa halip siya ay nariyan upang tayo ay yakapin, palakasin at bigyan ng pag-asa. Ang kanyang pangako na tayo'y bibigyan ng buhay ng sagana ay nag-aanyaya sa atin na muling balikan ang kanyang mga salita at pangako. Sa panahon ng sakit, ang ating puso at isipan ay madalas na naguguluhan, ngunit sa pagtitiwala sa Kanya, tayo'y nagkakaroon ng kapanatagan at pag-asa. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag. Sa Kanyang mga bisig, tayo ay ligtas at may kasiguraduhan. Sa mga pagkakataong tila tayo'y nag-iisa sa ating mga laban, ipinaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na higit pa sa ating pangunawa. Dito natin natutunan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayanan, kundi sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ang pagsisiksik sa ating sarili, sa Kanya ay nagbubukas ng daan para sa Kanyang pagpapagaling at pagliligtas. Sa awit 23:1-3, makikita ang makapangyarihang mensahe ng pag-aalaga at kapayapaan. Ang Diyos bilang ating pastol ay nag-aalaga sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Kanyang pag-aalaga ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mga oras ng sakit at hirap, madalas tayong nawawalan ng pag-asa, ngunit ang Kanyang mga salita ay nagtuturo sa atin na Siya ang ating tagapagligtas at tagapangasiwa. Sa Kanya tayo ay mayroong pag-asa at kaginhawaan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga isip at puso. Sa mga pagkakataong tayo'y nahihirapan, naway maalaala natin ang mga pangako ng Diyos na ang Kanyang mga kamay ay nariyan upang tayo'y yakapin. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang tayo'y bumangon muli. Ang mga pangako ng pagpapagaling at kaligtasan ay dapat nating yakapin ng may buong puso. Sa bawat pagdapo ng sakit, naway maging sandalan natin ang mga pangako ng ating Diyos. Sa mga sandaling ang mundo ay tila puno ng takot at pangamba, ang ating pananampalataya sa Diyos ang dapat magpapanatili sa atin na matatag. Ang mga pagsubok ay walang hanggan, ngunit ang Kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Sa ating mga panalangin, naway itaas natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya, humihingi ng tulong at pag-asa. Sa ganitong diwa, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya sa ating mga panalangin. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin na may pagtitiwala sa Kanyang mga pangako ng pagpapagaling at kaligtasan. Ihandog natin ang ating mga alalahanin at pagnanasa sa Kanya, sapagkat Siya ang ating pastol na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa aming mga puso, dinadala namin ang mga pasakit at mga sakit na patuloy na bumabalot sa amin.
Sa awit 23, sinasabi mo na ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Sa mga oras ng pagdududa at takot, naway madama namin ang iyong gabay at proteksyon. Panginoon, sa mga kadahilanang hindi namin lubos na nauunawaan, may mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga pagsubok ng buhay. Sa kabila ng mga hamon na aming kinahaharap, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong mga pangako. Ikaw ang ilaw sa aming landas at ang aming lakas sa oras ng pangangailangan. Sa mga oras ng sakit, hinihiling namin na iyong yakapin ang bawat isa sa amin, bigyan kami ng kapayapaan sa aming mga puso at kaluluwa. Sa awit 91, sinasabi na ikaw ay aming kanlungan at aming kalasag. Sa iyong mga bisig, kami ay ligtas at protektado mula sa lahat ng uri ng panganib at sakit. Ibinubuhos namin sa iyo ang aming mga takot at sa bawat pagiyak ng aming mga puso, naway marinig mo ang aming mga panalangin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway magbigay ka ng lakas sa aming mga katawan at isip. Palakasin mo kami, O Diyos, sa aming mga paglalakbay. Panginoon, sa ngalan ng iyong mapagmahal na pagkalinga, hinihiling namin na ang mga may sakit ay madama ang iyong pag-ibig at kagalingan. Sa mga taong may karamdaman, naway ipadama mo ang iyong presensya sa kanilang mga tahanan at mga silid. Isang yakap ng kaginhawahan ang aming hinihingi sa iyo. Isang pag-asa na magdadala sa kanila mula sa dilim tungo sa liwanag. Puspusin mo sila ng iyong banal na kapangyarihan upang sila ay makabangon mula sa kanilang mga karamdaman. Naway, ang mga doktor at mga tagapag-alaga ay maging mga kasangkapan ng iyong kagalingan. Bigyan mo sila ng karunungan at kakayahan upang maunawaan ang mga suliranin ng mga pasyente. Sa kanilang mga kamay, naway dumaloy ang iyong pag-ibig at pag-asa. At sa kanilang mga desisyon, naway magtagumpay ang mga layunin ng iyong kalooban. O Diyos, aming iniisa-isa ang mga pangalan ng mga mahal namin sa buhay na nangangailangan ng iyong kagalingan. Sa mga sandaling ito, hawakan mo sila sa kanilang mga puso at isipan. Ipinapanalangin namin ang mga may malubhang karamdaman, mga nagdurusa sa sakit na hindi nila kayang labanan. Naway ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan na nagmumula sa iyong pag-ibig. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, naway madama nila na hindi sila nag-iisa kundi kasama mo sila sa kanilang paglalakbay. Sa mga oras ng pag-aalala at takot, bigyan mo kami ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Tulungan mo kaming ipagkatiwala ang aming mga alalahanin sa iyo na may buong tiwala na ikaw ang Diyos na nagmamasid sa amin. Sa mga kadilimang dulot ng sakit at karamdaman, bigyang liwanag at pag-asa ang aming landas. Kami ay nananalangin na ang mga sugat ng aming mga katawan at kaluluwa ay mapagaling. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga pasakit. Sa iyong mga salita kami ay lumalapit sa pag-asang sa pamamagitan ng iyong mga pangako, kami ay makakaranas ng tunay na kagalingan. Naway ang bawat pagdapo ng iyong kamay sa aming mga sugatang puso at katawan ay magdala ng pagbabago at pag-renew. Panginoon, sa bawat araw na dumarating, tulungan mo kaming maging mga ilaw sa buhay ng iba. Ipinapanalangin namin na sa gitna ng aming mga pagsubok, kami ay makapagbigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa amin. Sa aming mga kwento ng pag-asa at pananampalataya, naway makilala kanila bilang Diyos na makapangyarihan at puno ng pagmamahal. Sa lahat ng ito, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa mga plano mo para sa amin. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, patuloy naming hihilingin ang iyong patnubay at presensya. Sa ngalan ng iyong mahal na anak, kami ay nananalangin. O Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo,
puno ng pag-asa at tiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, hinaharap namin ang iba't ibang mga pagsubok at hamon na tila nagpapahirap sa aming mga kaluluwa. Sa mga oras na kami ay napapaligiran ng mga pagsubok, dalangin namin na ikaw ang maging aming kanlungan at lakas. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyong mga salita. Panginoon, sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Hayaan mo kaming makahanap ng kaalaman at pangunawa sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Naway ang iyong Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan ang mga plano mo para sa amin. Sa kabila ng mga balakid na aming kinahaharap, naway maipakita namin ang aming katatagan sa pananampalataya na sa kabila ng dilim, kami ay nagtitiwala sa iyong liwanag. Panginoon, kami ay nananalangin para sa mga nagdurusa sa sakit. Hinihiling namin na sa bawat pagdapo ng iyong kamay, madama nila ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Naway ang kanilang mga sugat ay mapagaling at ang kanilang mga puso ay mapuno ng pag-asa. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, naway ipadama mo sa kanila na sila ay hindi nag-iisa, kundi kasama mo sila sa kanilang paglalakbay. Bigyan mo sila ng lakas upang patuloy na lumaban sa kanilang mga karamdaman at higbiin ang mga takot na bumabalot sa kanilang isip. Sa mga nag-aalaga sa kanila, bigyan mo sila ng karunungan at pasensya. Naway maging inspirasyon sila sa mga pasyente at sa bawat pagkakataon, naway maipakita nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga gawa. Sa mga doktor at mga tagapag-alaga, ipagkaloob mo ang kakayahan upang sila ay makagawa ng mga tamang desisyon. Naway ang kanilang mga kamay ay maging kasangkapan ng iyong kagalingan at sa kanilang mga puso, naway patuloy silang mapuspos ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga pasyente. Panginoon, kami rin ay nananalangin para sa mga pamilya ng mga may sakit. Sa mga pagkakataong sila ay nagdadalamhati, naway bigyan mo sila ng kapanatagan at pag-asa. Ang mga pighati at lungkot na dulot ng mga pagsubok ay hindi madali, ngunit sa iyong mga kamay, ang mga ito ay nagiging daan tungo sa mas malalim na pagkakaunawaan at pagmamahal. Naway ang bawat pamilya ay magkaisa sa kanilang panalangin at pagtulong sa isa't isa sa mga sandaling ito ng pagsubok. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at tila walang pag-asa, dalangin namin na bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy. Turuan mo kaming ipagkatiwala ang aming mga alalahanin sa iyo. Sa mga oras ng pag-aalala, naway madama namin ang iyong kapayapaan na hindi maipaliwanag. Gabayan mo kami sa bawat hakbang at bigyan mo kami ng katatagan na hindi matitinag sa mga pagsubok. Sa mga pagkilos namin, naway maging makabuluhan ang aming mga buhay. Sa bawat pagkakataon, hayaan mo kaming maging liwanag sa madilim na mundo. Sa mga kwento ng aming mga buhay, naway patuloy naming ipakita ang iyong kabutihan at pagmamahal. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, kami ay maging inspirasyon sa iba. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa mga plano mo para sa amin. Sa bawat pagsubok na aming kinahaharap, naway makilala namin ang iyong pagmamahal sa amin at sa mga pagkakataong kami ay humihingi ng tulong, naway madama namin ang iyong mga kamay na nag-aakay. Sa ngalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay at pananalangin, nais kong ipaalala sa inyo ang mga mensahe ng awit 23 at awit 91 na nagbibigay inspirasyon at lakas sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at mga sakit na maaaring dumating sa atin. Ngunit sa mga pagkakataong ito,
Ang ating pananampalataya at ugnayan sa Panginoon ang siyang magiging sandigan natin. Ang awit 2:23 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang ating pastol ay palaging kasama natin. Ang mga salitang, "Hindi ako mangangamba, sapagkat ikaw ay kasama ko," ay nagbibigay diin sa katotohanan na sa kabila ng ating mga takot at pagdududa, mayroon tayong kasama na handang umakay at magbigay ng lakas. Sa mga panahon ng karamdaman, naway matutunan nating ilagak ang ating mga alalahanin sa Kanya sapagkat Siya ang ating tagapagligtas at tagapangalaga. Ang mga pastulan ng sariwang tubig ay sumisimbolo ng kapayapaan at kalusugan na dulot ng Kanyang presensya. Samantala sa awit 91, inilarawan ng proteksyon ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Ang mga pangako ng Kanyang pag-iingat at pagbabalot sa atin ng Kanyang mga pakpak ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa mga oras ng kagipitan at sakit, ang Kanyang mga salita ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa atin. Ang Kanyang pangako na hindi ka matatakot sa mga panganib ay nagbibigay lakas sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at pananampalataya. Sa bawat pagdapo ng sakit o pagdaranas ng pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay dapat na manatiling matatag. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga pangako na dapat nating yakapin at isapuso. Naway sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, maipaalala sa atin ang mga katotohanan ito. Ang ating mga karanasan, kahit gaano pa man kahirap, ay may layunin. Sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay hinuhubog at pinapalakas. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, dapat tayong magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. Ang pagdaranas ng sakit ay maaaring tila isang madilim na yugto, ngunit sa bawat madilim na ulap, may liwanag na nag-aantay sa atin. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa atin. Siya ang ating kanlungan sa oras ng kagipitan at ang ating lakas sa panahon ng kahirapan. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin kayong patuloy na manalangin, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa iba rin. Ang panalangin ay may kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumilikha ng isang ugnayan sa Diyos na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang ating mga panalangin ay nagdudulot ng kaginhawahan at pag-asa sa iba. At sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal sa mundo. Maging handa tayong ibahagi ang ating mga testimonya at karanasan sa ibang tao. Sa ating mga kwento ng pananampalataya, maaaring makakita ang iba ng liwanag na kanilang kinakailangan. Sa ating paglalakbay, sama-sama tayong sumuporta sa isa't isa, itaguyod ang isa't isa sa ating mga panalangin at maging ilaw sa madilim na daan ng buhay. Naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at sa Kanya natin ilagak ang ating mga pag-asa at pangarap. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway maging gabay natin ang Kanyang mga salita. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Amen.